Nagbigay na ng pahayag ang showbiz columnist at online host na si Christopher Min na may kinalaman sa reklamong cyber libel na isinampa ng aktres na si Bea Alonso laban kay Christie. Noong Webes May 2, 2024 ay nagulat ang mga fans ni Bea nang personal itong magpunta sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Jose Manolo Garcia. Kasama din sa sinampahan ng kasong cyber libel ay sina OG Diaz at mga co-host nito sa nasabing online show. Kaya naman sa online program na Christopher Minute, inihayag ng veteranang kolumnista ang kanyang naging reaksyon tungkol sa kinaharap na reklamo. Nilinaw ni Christopher Min na hindi siya agad makapagsalita tungkol sa cyber libel complaint ni Bea dahil wala pa siyang hawak na kopya ng dokumento o impormasyon tungkol sa nilalaman ng nasabing reklamo. Kaya narito ang ilan sa siyam na pinitiwan ni Christopher Min na punto. Una, hindi alam ni Christopher Min kung anong salaysay ang sinumpaan ni Bea para magdemanda ito ng cyber libel laban kay Christie. Pangalawa, hindi din niya mapigilan si Bea na gawin ang pagsampa ng reklamo dahil karapatan ito ng aktres. Pangatlo, hindi na di umano bago sa kanya ang cyber libel na reklamo dahil kakambal ito ng kanyang profesyong pinili. Pahayag ni Christie, pero napakalayo pa po ng tatakbuhin nitong kaso na ito. Magpapalitan pa po kami ng mga sinumpaang salaysay para ang prosecution na po ang magdedesisyon kung sino ba ang nasa tama at sino naman ang nasa panig ng mali. Hindi po natin mapupwersa, hindi po tayo ang maghuhusga kung sino sa panig namin ni Bea Alonso ang nagkasala. Nasa husgado na po yan. Pang-apat, ano nga ba ang negative sensationalism for the sake of views? Ayon kay Christopher Min, hindi niya kayang palampasin ng mga ibinibintang ng kampo ni Bea Alonso na ginamit nilang aktres para pagkakitaan at magkaroon ng maraming views sa YouTube. Ang negative sensationalism ay isa sa mga naging pahayag din ng abogado ni Bea ni si Attorney Garcia. At number 5, ayon kay Christopher Min, nagbabalita lamang siya ng nararapat at hindi niya kasalanan kung hindi pabor para kay Bea ang balita. Narito ang kanyang naging pahayag. Ang programa po ni OG Diaz, ang kanyang vlog, maging ito pong Christopher Minute ay disenyo hindi lamang po para kay Bea Alonso. Ito po ay ginawa para ibalita ang lahat ng kwento, positibo man o hindi, tungkol sa personalidad na tinatawag po nating public figure. At bilang pampublikong figura, kami naman po ay nagtatawid ng mga balitang tungkol sa kanila. Hindi po namin maaring puhunanin si Bea Alonso lamang para kumita ang aming mga vlogs, mali po yun. Ang lahat ng kwento ay nilalatag namin at depende na lang yan sa pagtanggap ng mga personalidad na aming tinatalakay. Pang-anim, ibinahagi din ni Christopher Meade na isa siya sa pumoprotekta para sa aktres na si Bea Alonso. Ito po ay isang kwestiyon na gusto ko pong ibato sa hangin. Siguro po maging kayo na nakatunghay ngayon ay may hirapang sagutin lalo na po ako. Saksi po kayo mga kapatid sa marami at mahabang panahon na ako po ang unang-unang armas. Nasa harapan, wala sa likuran sa pagtatanggol kay Bea Alonso. Alam niyo po ang mga pinagdaanan niyang issue. Ako po ang nagbigay ng proteksyon sa kanya. Ako po ang nagtanggol, kinalaban ko po ang lahat para lamang mabigyan ko siya ng magandang pagtatalakay at opinyon. Sa dinami-dami po ng mga magaganda nating nagagawa sa buhay na ito, na tayo ay namumuhunan ng ating pangalan, ng ating kredibilidad, ng ating opinyon at maaaring sabihin na nakakaganda sa isang personalidad, yun pong lahat ng iyon kapag po ba siya ay nakarinig ng isang bagay na hindi niya gusto at masama sa kanyang panlasa. Lahat po ba ng ginagawang maganda tungkol sa kanya ng taong nagtanggol sa kanya ng pinakamahabang panahon ay ibabasura na lamang. Sabi nga namin ni OJ Diaz, makipagkilala muna tayo sa salitang maraming salamat po bago tayo magreklamo. Napakaiksi ng salitang maraming salamat. Dadalawang salita yan pero may bigik pa na ating bitawan. Sana po bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga taong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal. Pangpito, ang pahayag ni Christopher Min tungkol sa kanyang propesyon. Ayon kay Christopher Min, sana daw bago naghain ng reklamo si Bea ay dapat inintindi muna nito ang propesyon ng mga taong kinasuhan niya at huwag maging balat sibuyas. Dapat intindihin niyo ang aming propesyon dahil kami po ay tagapagtawid at tagapaglatag ng mga balita. Hindi maaari na ang gusto niyo lang ang aming sasabihin. Kayo po ay public figures, kayo po ay nabubuhay sa loob ng aquarium.
Kaya public figures kayo, huwag masyadong balat sibuyas. Pero yung karapatan mo, Bea Alonso, para magsampa ng kaso sa amin ni OG Diaz at sa iba pa naming makasama, ayan ay hindi namin hinaharangan. Pangwalo, hindi magiging dahilan ng pagtigil ni Christopher Min na maghatid ng impormasyon sa publiko ang ginawang paghain ni Bea Alonso ng reklamo. Kung ito ang naging dahilan para busalan ninyo ang bibig at opinyon ng malaya naming pamamahayag ay nagkakamali kayo. Gumawa ka ng maganda, Bea Alonso. Patuloy kitang papalakpakan, patuloy kitang pupurihin, pero kapag ikaw ay nagkamali at sablay ang iyong ginagawa sa mata ng publiko at sa aming panlasa, ikaw ay aming paaalalahanan at tatapikin. At pangsyam, sa bandang huli ay sinabi ni Christopher Min kay Bea ang ganito, "We will see you in court." Sabi nga, kayo ang magdemanda, ikaw Bea ang nagsampa ng kasong libelo laban sa akin, kay OG Diaz at sa aming mga kasama. Ano ang ating sinasabi? We will see you in court. Sa puntong ito, hinihintay naman ng mga netizens ang mangyayaring harapan nila Bea Alonso, Christopher Min at OG Diaz. Samantala, narito naman ang official statement ng kampo at legal counsel ni Bea Alonso. The three separate criminal cases for cyber libel filed today against the named respondents are clear and very strong messages from our client, Ms. Bea Alonso. She has endured all the defamatory and malicious statements against her character by these individuals in the past months, or even years in silence and dignity and grace. But there is always a limit, and now is the time for definitive legal action. It must be underscored that in more than 2 decades of Ms. Alonso's illustrious career, this is the first time that she has taken positive steps against those who spread false news against her with her intent to besmirch her good reputation in the entertainment industry. Also, as a law-abiding citizen and dutiful taxpayer, Ms. Alonso is enforcing her right in filing these complaints against these individuals who strategically employed negative sensationalism to drive views and followers in their favor through their social media accounts, reaping financial benefits at our clients' expense. Their deliberate actions aimed at tarnishing our client's reputation not only demonstrate calculated intent, but also raise questions about the transparency of their financial activities, particularly regarding potential tax obligations on their social media earnings due to the government, particularly the Bureau of Internal Revenue. The allegations in our complaints are supported with proper evidence consistent with the legal process. We expect that the Office of the City Prosecutor of Quezon City will issue the respective subpoenas to the individuals concerned, who will be given the opportunity to submit their counter affidavits. We will await this and be ready to respond when the time comes.